Habang ako ay nakikipag-usap sa Diyos, napaka laki po ng gagawin ng Diyos dito po sa prayer mountain na ito, sapagkat dinala ako ng Diyos. Hindi pa po ito ang mensahe, pakikita ko lang po sa inyo kung bakit this is your night of abundance. Kayo ba'y naniniwala that this is your night of abundance? Mukhang hindi convincing yung inyong boses. Kayo ba'y naniniwala that this is your night of abundance? Yun, ganun po katindi ang dapat na boses. Amen? Kailangan ikaw po ay may panggigigil. Purihin ng Panginoon. Silbato nga, silbato. Nakalimutan mo. Binili kita para hihipan mo yung pito. Hindi ka pwedeng traffic policeman. Oh, purihin ang Panginoon. Silbato. Ayan, mukhang yupin. So, ito po, nais ko lamang maiksi lang po yung mensahe, pero nais kong inyong maunawaan kung ano ang kahalagahan ng prayer mountain. Sa verse 16, ng Haggai chapter 2. Ano po ang sabi sa verse 10? Since those days where mukhang lumabo dahil mas malakas yung background na dito maganda rito, pero dito medyo madilim, natakpan yung word. Yan. Bilis si Rans. Since those days when one came to an heap of 20 measures, there were but 10. When one came to the press pot to draw out 50 vessels out of the press, there were but 20. So ating pansinin po, ito po ay nagpapakita kapag hindi mo pinagmalasakitan ang lugar ng dalanginan. Ito po ay nagpapakita ng kaunti lamang pagpapala sa dapat na maging pagpapala. Ngayon, kapansin-pansin po, sa verse 11, meron pong sinabi ang Diyos kay Haggai, "Thus saith the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying." So ito po ay sinabi ng Diyos sa propeta. Arang sabi ng Diyos kay Haggai na propeta, tanungin mo ang mga saserdote tungkol sa batas na nagsasabi. Sa verse 12, napakahalaga po nito. If one bear holy flesh in the skirt of his garment, and when his skirt do touch bread, or pottage, or wine, or oil, or any meat, shall it be holy? And the priest answered and said, No. Sa verse 13, matagal ko po itong pinagbalik-balikan at binulay at itinanong sa Diyos kung ano ang kahulugan. Then said Haggai, if one that is unclean by a dead body touch any of this, shall it be unclean? And the priest answered and said, it shall be unclean. At napakaganda po ng verse 14. Then answered Haggai and said, so is this people, and so is this nation before me, saith the Lord. And so is every work of their hands, and that which they offer there is unclean. Verse 15. And now I pray you, consider from this day and upward, from before a stone was laid upon a stone in the temple of the Lord. Yun pong unang katanungan ng propetang si Haggai na buhat sa Diyos.
na kapag ang kasuotan ng isang galing sa templo ay may dalang banal na inialay dun sa dambana. Ito bang barong kanyang kasuotan kapag napalapit o tumama sa isang bagay, magigibang banal yung bagay na tatamaan ng kanyang skirt o nung laylayan ng kanyang baro? At ang sabi ng saserdote, hindi. Ano po ang ibig sabihin? Ang kabanalan po ay personal. Hello? Yung iyo pong pagdalo sa ganitong gawain, ikaw po lamang ang pinagpapala ng Diyos, hindi pa ang iyong mga mahal sa buhay. Nakukuha niyo po. At dun sa ikalawang katanungan, ito po tungkol doon sa hindi dapat humawak sa patay na katawan. At kung ang isa pa ay humawak sa katawan ng patay, siya ba ay marumi at ang lahat ng hawakan ng kanyang kamay ay magigibang marumi? Ano ang sagot ng saserdote? Oo. So ano po ang ibig sabihin? Kung mapapansin natin, ang tinitingnan ng mga Kristiyanong kamalasan, hindi po yung kamalasan, ito po'y sanhi ng karumihan sa kanilang buhay. At ano po yung karumihan? Hindi po kasalanan. Ang karumihan pong tinutukoy ay kapag patay ang iyong hinawakan. At sino po ang patay? Hindi po ito yung bangkay ng isang taong namatay. Ito po yung mga walang kwentang mga bagay na pinagtitiwalaan ng isang Kristiyano. Hello? Kaya kailangang alisin natin sa ating buhay ang pagtitiwala sa mga bagay na walang kwenta. Sapagkat pag may pinagtitiwalaan tayong bagay na walang kwenta, lahat ng mahawakan natin ay magigiring walang kwenta. Nawa ito ay maunawaan mo sapagkat nung maunawaan ko, dumaloy ang kakaibang pagpapala at kapangyarihan ng pagliliwanag ng banal na Espiritu sa aking buhay. So ulitin kong muli, ang kabanalan po ay personal. At walang lugar kung saan dadaloy ang provision ng Diyos, kundi mismong sa pagdalo sa gawain. Amen po ba? Amen. Kaya nga ating unawain, yun pong pangangailangan ng bawat isa sa atin ang nagbibigay ng desire to be blessed. Pero yun pong ating pag-ibig sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng alab sa Diyos. Kaya ngayong gabi, kailangang maalab ka sa Diyos upang makita mo na ang pagbubuhatan ng tusto sa iyong kailangan ay ang iyong alab sa paglapit sa Diyos. Huwag na ikaw ay nagbabaka sakali. Kaya sa mensahe ngayong gabing ito, simpleng-simple po ang mensahe at simpleng-simple ang titulo. Draw. So simula na po ng mensahe. So ang titulo po ay isang salita lang. Isang salita lang ang titulo ngayong gabing ito. Draw. D-R-A-W. Sabihin mo nga ng malakas na tinig, draw. 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 Naalala ko ang salitang draw. Ito po ay isang King James English. Naalala ko ang salitang draw doon sa Wild West. Nung bata pa ako, ang mga movie ay tungkol sa mga cowboys. At doon po sa Wild West, yun pong draw, ang ibig sabihin ay duelo ng dalawang lalaki na ang gagamitin ay revolver. Sila ay magkatalikod na lalakad ng 10 hakbang kung ano ang usapan at kailangang mabilis. Sila'y nakadipa, malayo sa holster, at sila ay biglang bubuelta at pabilisan sa pagbunot. Ang tawag doon sa pagbunot ay draw.
Kapag ikaw ay pumasok sa isang tindahan ngayon o kainan, bibigyan agad ang anak mo, kung ito'y maliit, ng kanyang pagdodrawingan. So, ang another meaning ng draw ay pag-drawing. Ano po? Pagguhit ng larawan. Pero ang nais kong inyong maunawaan, according to the King James English Version, ang draw ay coming nearer and closer to God. At yun po yung ibig kong maitanim sa inyong puso at isipan, because tonight is your night of abundance. Pumikit ka sandali at iyong damahin that truly indeed this is your night of abundance. Nobody can rob you of these wonderful truths that tonight, this moment, is your night and moment of abundance. Father God, we honor thy mighty voice according to what I heard based on what is written. Mangyayari po ito sapagkat ito ay katotohanan. At kapag kami namuhay sa katotohanan at pinaniwalaan namin ang katotohanan, ito po'y mangyayari sa bawat buhay. Sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng matunog at malakas na Amen. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. So, huwag kayong mahihiya sa pagtipa ng instrumento, sapagkat yun ay pagpapakita na kayo ay kasama ko sa gawain. At kayo naman ay huwag mauudlot na pumadyak o pumalakpak, because this is revival. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen! Glory! 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 Amen! Buhay ang Diyos! Amen! Oh! Hallelujah! Dahil kung ikaw po ay gising, hallelujah, at kailangan ikay gising. Tingnan mo ang iyong katabi, at kung siya inaantok, iyong sikuhin at sabihin mo hindi. Sabihin mo hindi ito kwarto mo. Hello? At pag nakita mo medyo nakasimangot, iyo ring kurutin at sabihin mo, gising, wala ka sa inyo. Hello? Ikaw ay nasa banal na lugar ng Diyos. Amen? At ang Diyos, hallelujah! Ang Diyos ay nanunungkot sa mga nakasimangot na mukha. Baka akala niyo salita ko lang ito. Kaya napahamak ang Israel sa Deuteronomy 28:47 dahil ang puso nila hindi masaya sa Panginoon. Kaya kasalanan po kapag hindi ka masaya sa Panginoon. Kahit na malalaki at imposible ang iyong dinaraan ng pagsubok, maging maligaya ka pa rin sa Diyos, sapagkat ang katapusan ng pagsubok ay kasaganan. Kapag hindi ka sinubok, hindi ka anak ng Diyos. Kapag hindi ka itinuwid, hindi ka anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos sinusubok. Ang mga anak ng Diyos tinutuwid. Ang akala ng maraming tao, lalo na ang mga mananampalataya, pag sila'y sinubok, parang siya ay tinitirya ng Diyos. Hindi po. Dahil anak man ng Diyos o hindi ang isang tao, makakatikim siya ng pagsubok. Pero ang kaibahan ng anak ng Diyos, nakangiti siyang dinaraanan ng pagsubok. Amen. Hallelujah. Hayaan mong mainis ang dyablo, sapagkat allergic siya sa masayang tao. Dahil siya ay laging malungkot at siya ay humahalakhak lang pag nalungkot ka. Eh, huwag mong bigyan ng pagkakataong ang dyablo'y makatawa. Hayaan mong siya ay laging malungkot dahil ikaw ay kaya sa Panginoon. Amen! Hallelujah!
Sabay-sabay, draw! Isigaw mo, draw! Praise God! Hallelujah! Ang Diyos mo ay napakabuti. It is always a great day to live. God is always on time. Hallelujah! Kaya kung mapapansin mo po at naalaala ko, yung tinatawag na last minute, LMD, last minute deliverance, kung kailan puputok na ang cheque, saka may naglalagay dun sa bangko. Ang tawag po do'y LMD. Kung sa sandali na parang ayaw mo na, saka ka bubusugin ng Diyos. Amen? That is last minute deliverance. Yung akala mo nakalimutan ka na ng Diyos, ngayong gabi is your moment in life of revival. Abundance! 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 In the name of Jesus. Bakit sa takdang oras ang Diyos? Purihin ang Panginoon. Kailangan magsanay kang maligaya sa Diyos at habang lumilindol, ikaw ay maligaya pa rin sa Diyos. At habang dumarating ang malalaking alon, ikaw ay maligaya pa rin sa Diyos sapagkat ikaw iangat ng kapangyarihan ng Diyos. At kung kailangan, halimbawa ikaw ay nasa isang coastal area pag dumating ang isang tsunami, kung kailangan gawing bubog yung katulad nung hatiin ng dagat, huwag kang matatakot. Magsanay kang matapang sa Diyos. Amen po ba? Kaya lahat ng suliranin mo, huwag mong katakutan. Bayaan mo ang suliranin mo ang matakot sa iyo. Ito po ay reverse approach. Nasanay ka na laging takot. Pagkakagising ay kung ano-ano ang kinakapa mo. Hello? Nagsanay ka sa mga katuruan na pag tumanda ka na, manghihina ang mga sistema ng iyong katawan. Hindi po totoo yun, sapagkat habang ikaw ay tumatanda, mag-alam ka sa Diyos. Hindi ka na magbabaon. Hindi ka na magbabaon ng mga inumin. Hindi ka na rin magbabaon ng mga tabletas. Isip-isipin mo, pupunta tayo sa prayer mountain at isang laksa ang dala mong tubig. Isang laksa ang dala mong mga gamot, mga herbal medicine. Ito sasabihin ko sa inyo, makamamatay ay yung dala dahil mabigat. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Travel lights! Oh, purihin ang Diyos. Maglakbay kang magaan. Sabihin mo sa iyong katabi, travel light. Maglakbay kang magaan. At ang nakabibigat ay ang isipan. Amen po ba? Hindi ka mamamatay ng bata pa. Oh, purihin ng Panginoon. Naway ang alam mong yan ngayon sa loob na ito, paglabas mo, dala-dala mo yan. Huwag sa isang lugar lang at sa isang pagkakataon lang, kailangan naging kang matapang. Pag-uwi mo sa iyong lugar, alam mo na ang iyong gagawin. Draw! Draw! Sa John 12:31. Ang Diyos po ay napakabuti. 12:31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. So kailan inalis ang kapangyarihan kay Satanas? Hindi ngayon. Nung siya ay mabayubay sa krus. Ito pong naon niya ay doon sa panahon na siya ay nasa katawang tao pa. Now is the judgment. Ang kausap po niya dito ay kanyang mga alagad. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out.
At ang sabi po sa verse 32, and I, Jesus, if I be lifted up from the earth, will draw, sabihin mo, draw. Draw. Will draw all men unto me. Kaya kayo'y narito, hindi dahil pinuntahan ko sa inyong bahay kayo at sinabi ko, halina kayo, sama-sama tayo papunta sa Green Hills. Hindi po. It is Jesus that brought you here. Si Jesus Cristo ang nagdala sa iyo rito. Hindi ko kayo binigyan ng pamasahe at hindi ko rin kayo sinundo ng sasakyan. It is Jesus who brought you here. Amen po ba? Kaya may mangyayari sapagkat may nangyayari ng himala nung sandali na magpasya ka, dumalo ka rito sapagkat yung pagpapasya mo ay pagsang-ayon kay Jesus. So yung draw dito ay yung paglalapit. At sino ang kanyang ilalapit? Ilan po yung all? Ilan po yung all? Mabibilang mo ba yung all? Hindi. So will draw all men unto me. Saan niya dadalhin ang mga tao? Hindi sa pastor. Hello? Hindi sa kanino mang pangalan. Ang sabi niya sa akin. Amen po ba? Kaya tiyak ang buhay mo kung ikaw ay nahikayat patungo kay Jesus. Kung ikay matampuhin pa rin ngayon, siguro ang pinuntahan mo dito ay ang iyong katabi. Pero kung ang pinuntahan mo rito ay ang Panginoong Jesus, huwag kang pupunta sa gawain dahil sa mga ngaral. Pupunta ka sa gawain dahil sa ipinangangaral. Dahil kay Jesus Kristo. If I be lifted up, kung ako ay mataas, hallelujah, at ang unang pagtataas ay doon sa krus sa Kalbaryo. At ang araw-araw na pagtataas ay kapag iyong idinadalanginan ang Ama sa pangalan ni Jesus. So you are lifting up Jesus. If you ask the Father anything in my name, then you are lifting up Jesus. You are giving Jesus a freedom to do wonders in your life. Oh, purihin ang Panginoon. Sa inyo bang bahay ay dinig ng mga kapitbahay mong nagsisigawan kayo? Sa inyo bang bahay ay ganito ang usapan pagkakagising sa umaga? Batugan! Ganun ba ang inyong bahay? Magbago ka na. Magbabago na ako, pastor, at sasabihin ko na lang tamad. Yun pa rin. Huwag kang maggagamit ng salita kahit totoong batugan yung iyong kasambahay. Ang iyong sasabihin, Diyos ko, salamat! At may ginagawa ka sa aking buhay. Oh, purihin ang Panginoon. Kung merong makapagpapainis sa iyo, may ginagawa ang Diyos sa iyo para hindi ka maging mainisin. At pag natanggap mo na yung aralin, saka magiging masipag yung iyong kasambahay. Tatlo yung sumasang-ayon sa katotohanan. Dahil enjoy sila na magmura. Hindi po maganda ang masamang salita. Sapagkat nakikinig ang Diyos. At laging tandaan mo, yung masamang salitang sinabi mo ay babalik sa iyo. Hello. Oh, purihin ang Panginoon. Eh, makikita mo na yung nakakasalubong mo ay iniiwasan ka, hindi mo naman kakilala. Makikita mo na hindi ka iginagalang sapagkat merong taong hindi ka iginagalang. Kailangang igalang mo kahit hindi ka galang-galang. Huwag ka ng pintas dahil pag ikay pintas ng pintas, ikaw ay maraming kapintasan. May kasabihan sa mundo, ang magnanakaw ay kanino galit? Dahil baka siya maunahan ng nanakawin. Kung ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw, ang namimintas ay galit sapagkat marami siyang kapintasan. At ito po ay katotohanan. Si Jesu Kristo, hindi po niya sinabi, Judas, hindi kita kailangan dahil ikaw ay magnanakaw.
Sinabi po ba yun ng Panginoon kay Judas? Alam ba ng Panginoong magnanakaw si Judas? Alam ba ng Panginoong mayabang si Pedro? Itinatwa ba't itinakwil ng Panginoon si Pedro? Hindi po. Sapagkat alam niya na yung kanyang mga tinawag ay masasama ang ugali. Alam ng Panginoon na lahat sila ay masama ang ugali, yung 12. At alam ng Panginoon na ikaw din ay masama ang ugali, kaya nasa revival ka. At kapag hindi mo naamin na masama ka ang ugali, ikaw ang pinakamasama ang ugali sapagkat ang palagay mo sa iyong sarili ay ikay maganda ang ugali. Dahil kung maganda ang ugali mo, lahat ng panalangin mo sana ay natanggap mo na. Pero maraming panalangin hindi natatanggap dahil masama ang iyong ugali. O, purihin ng Panginoon. Bakit ba nakadalo ka pa? Dahil this is the night of abundance. This is the night of your abundance. The fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kamuhian ng masama. Hindi yung masama, kundi yung masama. It is not the person. It is the evil thing. Kaya nga, unawain mong mabuti. Magsiyasat kang mabuti at magikang totoo kahit ngayong gabi lang. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit hindi ka nagkakaroon ng katugunan sa panalangin? Hello. Ano po kaya ang dahilan? There is something wrong somewhere. Meron pong mali. Hello. So ano po kaya yung mali at hindi pa hanggang ngayon natutugon yung iyong panalangin? Kaya tayo naririto para tayo ay lumakad sa pagkatuto sapagkat ang nalalaman ng katotohanan ay magiging malaya. Hindi ka po narito para sabihin sa iyo na ikaw ay wala ng pag-asa. Narito ka upang sabihin sa iyo sa gitna ng iyong kabiguan, malaki ang iyong pag-asa. Amen. Maganda ang iyong kinabukasan. Ikaw ay ialis. Ialis ka ng katotohanan ng iyong maririnig sa iyong isipan sa pangit na nakaraan sa iyong buhay. Kailangan makaalaya ka doon sa pangit na isipan sa nakaraan at lumipat ka sa malayang isipan na maganda ang kapalit ng mga nawala sa nakaraan. If I will lift it up, I will draw all businesses. So, pansinin po natin, I will draw all men unto me. And Jesus inhabits your life. Your body is the temple of the Holy Spirit. And you are holy because of the Holy Spirit, not because of our good deeds. Kaya nga, iyong unawain mabuti, kapag natutunan mo itong simpleng katotohanan ito na si Jesucristo ang maglalapit ng tao. Kaya kung si Jesucristo ay ating itataas, ating sasambahin, ating pararangalan, ating ipagmamalaki, si Jesucristo ang magdadala ng tao sa iyo na tutulong sa iyong buhay, na gagawa ng lahat ng pwedeng magawa ng Panginoon through other people. Tandaan po natin na si Ruth ay nagpatuloy na magtapat sa kanyang biyanang si Naomi. Si Ruth ay nagpatuloy na paglingkuran ng kanyang biyanan kahit wala na siyang pag-asa pa na magkaasawa. Pero hindi na siya after sa pagkaasawa, siya ay after na ay sa pagpapatuloy sa katapatan. Nais kong ipaunawa sa inyo, tapat ang ating Diyos at kung ikay magpapatuloy na magtapat sa tapat na Diyos, hallelujah! At paano ka makapagtatapat sa Diyos? Sa sandali ng iyong kabiguan, magsisi ka agad. Huwag mong patatagalin. Kung ikaw man ay nakapagsalita ng masama, magsisi ka agad. That is faithfulness in the sight of God. Amen mo ba? Si David ang pinakamaraming kasalanang lalaki, pero ang kanyang puso ay tinawag ng Diyos na katulad ng puso ng Diyos. At sino ang may pusong katulad ng Diyos? Ang madaling magsisi. Amen. Hello? Kapag tayo nakapagsinungaling, sapagkat may mga pagkakataong tayo ay nakakapagsinungaling, magsisi agad tayo. May mga pagkakataon na akala mo yung kabaitan natin ay talagang kabaitan. Hindi po, may mga pagkakataon yung bait natin sa kapwa natin para parangalan ng ating sarili na tayo'y mabait.
Tingnan mo ang iyong katabi. Magbago ka na. Kung ikaw rin lamang ay magiging mabait, iyo pong unawain mabuti na yung iyong kabaitan, kailangan yung ginawan mo ng kabaitan ay makalapit kay Jesus upang magpuri, sumamba at maglingkod. If I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. So, ang Panginoong Jesucristo po iangat mo. And then, ang pangalawang talatang ibig kong ating pagsaluhan. James 4, verse 8. James 4, verse 8. Draw, praise God. Draw nigh to God, and He will draw. So, atin pong pansinin, an action will attract an equal action. So, kapag lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Yung isang hakbang ko, kung ang Diyos ay nasa napakalayong lugar, yung intention ko lamang at pagpapasyang lumapit sa Diyos, hindi ko pa natatapos yung isang hakbang, akap na niya agad ako. Amen. Kaya nga, unawain mong mabuti, kung ikaw ay nasa gulo, good for you. Sapagkat yan ang lugar na mararanasan mo na ang Diyos ay dakila at tapat ang pag-ibig. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit hindi tayo tapat, siya ay tapat. Amen mo ba? Na kahit hindi tayo nakakapagkaloob, siya ay nagkakaloob. Kaya nga kung babasahin mo ang New Testament, iyong i-underline ang word na receive at makikita mo na mas marami ang salitang receive sa bagong tipan. Sapagkat ang atin lamang pagpapalay tinatanggap at hindi tinatrabaho. Ulitin kong muli, our blessing, you don't have to labor and work for your blessing. It is only for us to receive it. Eh maraming hindi maunawaan ang salitang receive. Ask. 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 So ask and keep on asking. Wow. Huwag kang titigil. PIR. Persist. With persistence. With insistence. Amen. So, what is the R? With resisting, because Satan will discourage you. Hindi para iyo yan. Pag in-inspire ka ng Diyos sa isang bagay sa kagalingan, iyo yan. Iyo ang kagalingan. Amen. Pag ika'y pinasigla ng Diyos sa kayamanan, iyo yung hangarin yun. We are not aspiring to be rich. We are not pursuing wealth and riches. What we are after is the glory of God by using the riches. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga unawain mong mabuti. How shall you draw? How shall you go closer to God? On bended knees. Amen. Hallelujah. Sumubsob ka. Dumapa ka. At ikaw ay magpuri at magdiwang sa kabutihan ng Diyos. Amen. That is drawing near to God. At alam mo, lilitaw na mapagtitiisan mo na mga taong masama ang ugali. Dahil magkakaroon ka ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos na hindi naghahatol at hindi nag-uusga before the time. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kaya matabang ang iyong pananampalataya dahil meron kang sama ng loob sa iyong puso. Kaya makunat ang langit sa iyo at hindi ka makatanggap ng limpak-limpak na pagpapala dahil merong sama ng loob sa iyong puso na maaring hindi ako nagsasabi ng kung ano, pero nais kong ipaunawa, sabihin mo ng malakas, tonight is my night of abundance. Tonight is my night of abundance. Glory.
and He will draw nigh to you. Cleanse your hands. Paano ba nagiging marumi ang kamay? Siyempre, pag ikaw ay humawak ng maruming sahig, marurumihan ang iyong kamay. Pero hindi po yun yung karumihang tinutukoy dito. Nagiging marumi ang kamay ng isang tao kapag ginamit niya ito sa pag-upasala sa kapwa-tao. Hello. Nagiging marumi ang kamay ng isang tao kapag ito ay nagtaas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ano ang Diyos-Diyosan? Maaaring hanap buhay. Maaaring anak mong mas kinagigiliwan mo kaysa 7 mong anak. Hello, that is idolatry. O maaaring damit na sa dami ng iyong damit, yun lang ang isinusuot mo at halos hindi mo nalabhan. That is another idol. Hello. O, purihin ang Panginoon. O di kaya ang laging iniisip mo ay problema mo kaya lumalaki. Ang bawat iniisip mo pag maliit lalaki, pag lagi mong iniisip. Hello. Ang maliit na problemang kasinlaki lamang ng langgam ay nagiging ilipante kapag lagi mong iniisip. Totoo po ito. Sapagkat yun po ay sasakop sa iyong isipan at sa iyong damdamin. Kaya nga at the moment na ikaw ay nasa pagsubok, sabihin mo, Diyos ko, salamat. At ako'y iniaangat mo. Promotion neither come from the east nor from the west, but promotion cometh from on high. Sino ang nagpo-promote sa iyo at sa akin? Ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ang nagpo-promote sa atin, ang Diyos ang nag-aangat sa atin, ang Diyos ang nagpaparangal sa atin. So the command tonight for your abundance is drawn near to God. Come near to God. Huwag kang lalayo. Magiging laging malapit sa Diyos. At ang Diyos ay mananatiling malapit sa iyo. Kung magsasanay ka lamang, i-enjoy mo ang iyong bahay. Kahit gaano kalaki o kaliit ang iyong bahay, i-enjoy mo muna ito. At sabihin mo, Panginoon, salamat po. Marami po ang walang bahay. Hello? Kung ikaw ay naiinis sa iyong bahay, pumunta ka muna sa bangketa. At lumakad ka sa madaling araw at makikita mo, lalo na pag may bagyo, lumakad ka sa mga bangketa at makikita mo ang libo-libong taong walang matutulugan na bubong. Pero mabuti at gusali yung kanilang tinutulugan sa lansangan. Pero ikay mapalad. Ikay mapalad. Pero kung laging titingnan mo ang problema mo sa iyong asawa, kung laging titingnan mo ang problema sa iyong mga anak, kung laging sisisihin mo ang iyong biyanan, kung bakit hindi nagbabago ang iyong asawa, nababalang ang malaking pagpapala. Nababalam ang malaking paglaya. Draw near to God. He will draw. Kailan lalapit ang Diyos? The initial move is yours. Ang Diyos ay iginagalang ka. Kung ayaw mo sa Kanya, hindi ka pakikialaman ng Diyos. Dahil ang Diyos ay maganda ang loob. Kung ayaw mo ng kagalingan sa pamagitan ng Kanyang makapangyarihang kamay, panunuorin ka pa niya. At mamatsyagan ka niya. Kung inaakala mong doon sa iniinom mo, ikay gagaling, pagbibigyan ka ng Diyos, sige anak. Hanggang sa masira na ang mga laman sa loob mo sa papalitan yan. Sa sandali na ikay tumigil na sa iyong pagtitiwala sa mga bagay na likha. Nalikha. Magtiwala ka ay sa lumikha, hindi sa nilikha. Amen. Magtiwala ka ay sa lumikha, hindi sa nilikha. Cleanse your hands, ye sinners. Ano po ba ang sinner? Ang sinner po ay yung taong mas malaki ang tiwala niya sa kanyang isipan kaysa Diyos.
Ang sinner po ay yung mga taong napakalaki ng kanyang tiwala sa kanyang sarili at umiikot pa sa harapan ng salamin. Yun po ang sinner. And purify your hearts. Ano po ang ibig sabihin ng purify? Ito po ay action word na ikaw ay may gagawin. So paano mo dadalisayin ang iyong puso? Kailangan walang ibang Diyos sa iyong puso. Kailangan wala kang pinagtitiwalaan sa iyong puso, kundi ang Diyos, hindi ang iyong kayamanan, hindi ang iyong mga anak, hindi ang iyong mga kamag-anak. At kapag marami tayong pinagtitiwalaan, ang tawag sa atin ay double. Oh, ay anong mangyayari sa double-minded? Tingnan natin sa James 1. At tingnan natin sa verse 8 kung ano mangyayari sa double-minded. Sabay-sabay. Ano po yung unstable? Yun pong word na stable, kahit na gaano kadulas yung aking linalakaran, hindi po ako madudupilas. Why? Because I am stable. Because I believe that God will protect every step of my feet. Each step, God is in control. God hold me firmly. That is stable. That is stability. Amen? At kailangang paniwalaan ko yung aking pinaniniwalaan sapagkat ang Diyos una sa lahat tapat. At ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Ang kanyang salita ay kanyang gagawin. Kaya ang bahay mo ay paularin ng Diyos. Ang sambahayan mo ay pagpapalain ng Diyos. Why? Because you are not double-minded. Keep on believing, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking until you receive the fullness of what God has planned for you. Huwag yung patikim-tikim ka ng revival, magtuloy-tuloy ka at maranasan mo ang himala ng Diyos. Laging basta may revival, narito ka. That is single-mindedness. Amen ba? Kaya nga laging sinasabi ko, hindi ako nag-a-absent sa revival. Lagi akong nasa revival. Ano ang buhay ko? Sapagkat ang nagtutuloy-tuloy sa revival, kaiba ang buhay. Matibay, matatag. Matibay, matatag. Hallelujah! Hallelujah! Maaaring itulak. Maaaring itulak. Pero hindi mabubuhat. Sapagkat kay Jesucristo, higit pa ako sa mananagumpay katulad mo. A double-minded man is unstable in all his ways. And who are the double-minded men? Those who don't have wisdom. Verse 5. Those who don't have wisdom. So, napakalinaw po ng Biblia. If any of you lack wisdom, anong gagawin mo kung hindi mo alam ang iyong gagawin? Ask. Sinong hihingan mo? Sinong hihingan mo? Be specific in your asking. Sabi nung isang kaibigan hating gabi, kaibigan, kailangan ko ang 3 loaves of bread. Hello? Kailangan ko ang 3 piraso ng malaking tinapay dahil may panauhin ako. Single-mindedness is this. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo ibinibigay sa akin yung 3 tinapay na hinihingi ko sa iyo. Hello. Kadalasan nalilin lang ang maraming mananampalataya. Siguro hindi gusto ng Diyos na ako'y gumaling. Isipan po ng diablo yan. Siguro hindi ibig ng Diyos na ako'y yumaman. Isipan po ng diablo yan. Hello. Kaya ika'y nasa problema dahil gusto ng Diyos na matuklasan mo na sa tulong niya malulutas mo ang mga problema. Ibig niyang matuklasan mo na gagaling ka sa lahat ng sakit at karamdaman. Pero huwag kang mag-aalinlangan. Do not be double-minded. Receive the wisdom. And what is the wisdom? The wisdom is that the promises of God He shall fulfill in your day. Kailan niya tutuparin ang kanyang pangako? Sa iyong araw. Sa iyong panahon. Habang ikaw ay may buhay sa ibabaw ng lupa. At makikita mo sa iyong mga anak ang kaunlaran
na iyong pinaniniwalaan ngayon. Makikita mo sa iyong mga apo ang kaunlaran na iyong tinatayuan ngayon. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Resist the devil. And how shall you implement resistance against the devil? The devil is an accuser of the brethren. Sasabihin ng diablo, ito ang tinig ng diablo, hindi ka nagagaling, hindi ka naunlad, hindi ka na magkatagumpay. I now tell you, kasinungalingan yung lahat ng narinig mo before. Ikaw ay iangat ng Diyos, ikaw ay magagalingin ng Diyos, ikaw ay sa ng Diyos. Because of His eternal life. His love is eternal. His love is constant. His love is unlimited. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, ikaw po ay magsumiksik. Buhay ako dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malakas ako't malusog dahil sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa ako'y natutulog ng tamang oras. Hindi dahil sa maraming tubig ang iniinom ko sa aking katawan. Hindi dahil sa mga pagkain balanced diet ang nagpapalakas sa akin. Ang nagpapalakas sa akin ay ang walang hanggan at di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nung magtanong si Pedro, siya po ba ay bubuhayin mo? At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ano naman sa'yo? Kung hanggang sa pagbabalik ko'y buhay, si Juan Bautista po ang tinutukoy ni Pedro. Ano naman sa sasabihin ng mga tao kung ikaw ay magpapatuloy sa pagtitiwala sa Diyos, dumaan ka man sa ilang, dumaan ka man sa anumang pagsubok, lilitaw ka pa rin na mananagumpay sapagkat kay Jesucristo, higit ka sa mananagumpay. Grow unto God. Kaya ngayon, pagpasyahan mo. Sabihin mo, Jesucristo. Ilakas mo ang iyong tinig. Jesucristo, ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ay aking tagapagligtas. Pinuspos mo ako ng iyong dakilang pag-ibig. Pinuspos mo ako ng iyong banal na Espiritu. Kaya Jesucristo, tiyak ko na ako'y hindi madadaig, na ako'y hindi matatalo, sapagkat sa iyo, higit pa ako sa mananagumpay, at ito'y tatayuan ko, ito'y paniniwalaan ko, sapagkat ito ay katotohanan. Sa iyo ang parangal, papuri, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng Amen. Hallelujah. So kung meron sa inyo na hindi pa born again, dahil ang pagiging born again ay napakahalaga po para makita ang kaharian ng Diyos. At ang pagiging born in water and spirit ang kasunod ng being born again. At yun po yung ating pag-uusapan. Pero kung meron po sa mga viewer at listener sa telebisyon at sa radyo na hindi pa born again, meron po ba ditong hindi pa born again? Lahat po ba ay born again na? Amen. So sa mga viewer na hindi pa born again, sabihin mo ang panalangin ito ng kaligtasan na ating tutukuyin ng Roma 10:9 at 10. Kung sa pamamagitan ng iyong puso, ikaw ay sasampalataya kay Jesus, at sa pamamagitan ng iyong labi, ipapahayag mong si Jesucristo ay iyong Panginoon, ikaw ay tumanggap ng kaligtasan at ikaw ay tinanggap ng Diyos na matuwid. Sabihin mo ang ganitong pagsasalita: Jesucristo, isinuko ko ang aking buhay ngayon sa iyo at tinanggap kitang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Kaya't natitiyak ko na ako ay binigyan mo ng kapangyarihan na maging iyong anak. Salamat, Ama. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So, sa April po, anong date natin? 5 and 6. Sa April 5 and 6 po, magkakaroon po tayo ng convoy
to our prayer mountain. Ano po? Gusto kong makasama kayo at nang sa gayon, mangyari po yung sinabi doon sa Hagay. Na kung 20 kaban ang iyong inaasahang ani, 30 ang iyong aanihin. Amen? Hindi yung katulad doon sa Hagay na yung 20 ay naging 10 at yung 5 ay naging 20. Kaya nga po itong convoy to the